So guys, first stop nga namin itong Fort Santiago. Isa nga to sa pinaka-historical place dito sa Manila. Kung pupunta nga kayo dito, for regular, 75 pesos ang entrance at sa mga discounted naman ay 50 pesos. Isa nga sa pinaka-interesting spot dito, itong ruins of the American Barracks. If you look closely, mapapansin nyo yung mga bullet marks sa wall. These are actual traces from World War II. Imagine kung gaano ka-intense yung mga nangyaring labanan dito noon. Nagamit din kasi ang lugar na to ng mga Americans and Japanese as military base and prison. Sobrang dami nyo nga dito makikita, kabilang na yung old cannons or yung kanyon na ginamit before to defend the fort. Honestly, habang naglalakad ako dito, parang nafe-feel mo talaga yung history at nakakabilib na you're standing in a place na sobrang daming pinagdaanan. Alright guys, for our second stop, pinuntahan naman namin yung isa sa pinaka-creepy at mysterious na part ng Fort Santiago. This is the dungeons, which were used as prison cells during Spanish colonial period. Unang bubungad na nga sa'yo dito itong White Cross, which is sa ilalim niyan nakalibing yung 600 na bangkay na natagpuan nga dito sa papasukin natin ngayon na dungeons. Dito daw kinukulong noon yung mga inaakusahan na kalaban ng pamahalaan. Ang pinaka-intense pa nga dito yung dungeon area na to na malapit sa Pasig River. Kapag high tide daw noon, pumapasok yung tubig sa loob. Kaya maraming prisoners ang nalunod habang nakakulong. Pagpasok nyo nga dyan ay talagang madilim, masikip at halos walang hangin dito. Kaya isipin nyo na lang, napakahirap nung kondisyon ng mga nakakulong dito noon. Habang nandito karamdam mo yung bigat ng lugar, parang ang dami talagang kwento na hindi mo nakikita pero nararamdaman mo. May mga posted images nga sila kung paano mismo natagpuan yung mga bangkay, which is talagang nakakaawa guys kasi talagang halos siksikan sila. 600 silang lahat dito at nakakalungkot pa nga dyan ay hindi lang matatanda dahil meron ding bata. Ayan guys, so kitang kita nyo naman. At nung natagpuan sila, marami na ring insekto at parang halos mga naaagnas na. Sinasabing karamihan din sa kanila ay mga sibilyan at sundalong Pilipino na ikinulong dito noong panahon ng pananakop ng mga Hapones. Dahil sa sikip, gutom at kawalan ng hangin, marami ang hindi na nakalabas ng buhay. Kaya habang naglalakad ka dito, hindi lang siya basta lumang lugar eh. Isa siyang paalala ng mga sakripisyo at hirap na pinagdaanan ng mga tao noon. Talagang marirealize mo na napakahirap talaga ng buhay noong World War II. Imagine, 'di ba, nagigera na nga tapos may ganito pang sitwasyon din yung mga nakakulong. Kaya maiisip mo na napakaswerte pa rin talaga natin sa panahon ngayon kaysa mabuhay noong panahon ng gera. So ayun guys, tapos na nga rin namin libutin yan dun sa ilalim kaya lumabas na kami. Grabe, sobrang init guys. Tapos halos wala talagang hangin sa loob. Kaya kung claustrophobic ka, I think hindi ka rin pwedeng or hindi mo kakayanin talagang magtagal sa loob. Marami pa nga kayong pwedeng malibot dito sa paligid nga nung the dungeons ng Fort Santiago. At dahil nga sa sobrang init, ayan guys, marami kayong pwedeng mabilan dito ng mga pagkain din sa labas. May mga souvenirs din sila. Pero kami nag-ice cream na lang muna kami. 50 pesos yung ice cream nila dito sa loob. Pero enjoy naman and pantawid din talaga dahil sobrang init. Magla-lunch na nga rin netong mga oras na to, kaya kumain na nga lang din muna kami. Dito kami sa may KFC. Actually, marami naman kayo pwedeng makainan dito, pero ito na nga yung pinakamalapit, kaya dito na muna kami kumain. Para sa aming third destination naman, nandito pa rin tayo sa Intramuros at pinuntahan nga namin itong historic Casa Manila. If ever nagwo-wonder ka nga kung ano nga ba yung itsura ng bahay noong Spanish colonial period dito sa Pilipinas, this is the place to be. Free nga lang dito guys, yung sa may labas na part at talaga makikita mo talaga na Spanish colonial period talaga. Yung vibes talagang feel na feel mo. Pero kapag gusto nyo palang pumasok guys, para ma-explore nyo nga yung mga gamit sa loob, punta lang kayo dito sa ticket booth. Same price pa rin naman yan. 75 pesos for regular and 50 pesos naman dun sa mga discounted. Hindi rin pala pwede mag-take ng videos kaya more on pictures yung makikita nyo dito. Casa Manila is actually a reconstructed bahay na inspired by upper class Filipino homes during the Spanish era. Sobrang nakaka-amaze nga yung mga gamit noon. Parang feeling mo nag-time travel ka talaga at makikita mo rin na talagang preserve yung mga gamit. Kaya kung gusto nyo nga rin ma-feel yung old Manila atmosphere, pwedeng-pwede nyo talagang libutin to. Malapit lang to guys sa Manila Cathedral, sa likod na part lang naman to. Marami ring coffee shop sa loob at talagang di kayo magugutom kasi may parang mga mini restaurants din sila dyan. Marami kayong makikitang mga foreigner na mga nagtutour din, pero hindi naman ganun kasikip guys kasi Sunday rin naman to at hindi rin naman talaga ganun karami yung tao. Panay lingon nga namin sa taas sa mga bintana,
para kaming nag-ghost hunting dito kahit sobrang tirik na tirik yung araw. Overall, sobrang ganda. Isama to sa experience ninyo if magta-travel kayo sa Intramuros. Para sa aming fourth destination naman ay ang Baluarte de San Diego. Bali, same price pa rin naman yung entrance guys. 75 pesos for regular and again for discounted naman is yung 50 pesos. Pagpasok nyo nga dito ay napakalawak nga nung garden tapos bumungad sa inyo itong fountain na to. Tapos makikita nyo nga yung parang malaking canyon dito. So dito parang pinag-uusapan nga namin kung paano nga siya nag-work nung mga panahon ng gera. Tapos ayun, more on nagsisearch lang kami sa Google kung ano yung nandito sa place na to. Actually, lahat naman ng mga tourist destination dito sa Intramuros, meron naman silang mga nakapaskil na short history details bawat places. So ayun guys, very na-amaze talaga kami sa itsura nga nitong Baluarte de San Diego. Alam nyo ba na this place used to be a defense fortress during the Spanish colonial period? Na-build nga to late 1500s pa. Part siya ng walls ng Intramuros na nagpoprotekta rin sa city from the invaders. Spanish engineer nga daw named Antonio de Morga yung gumawa nito. O nag-design nga nung mismong Baluarte de San Diego. Pero nasira na daw to over time dahil nga sa wars and earthquakes. Ngayon makikita nyo yung circular ruins niya, super aesthetic and perfect for photos. So imagine nyo na lang guys, dati soldiers ang nandito guarding the city, ngayon tayo na yung nagpipicture. Very historical din talaga kasi yung place at marami kayong malalaman nga tungkol dito sa Intramuros. May imagine nyo talaga na dito yung base nila and talagang pinoprotect nila yung city. Actually guys, malawak pa to, marami pa kayong pwedeng makita. At para naman sa aming next stop, pinuntahan namin itong San Agustin Church, which is actually the oldest stone church in the Philippines, completed in 1607. Yes guys, more than 400 years old na siya. At alam nyo ba, this church survived major earthquakes, even World War II, kung saan halos na-destroy na neto nung mga panahon na yun yung buong Intramuros. Ang ganda ng structure niya because of its thick walls and unique design, kaya talagang matibay siya. Pagpasok nyo pa lang, bubungad na sa inyo yung napakagandang ceiling paintings na parang 3D illusion. After naman namin dyan guys, ay naglakad nga lang kami para sa aming last destination nga, which is yung Manila Cathedral. Along the way, marami kayong madadaanan ng mga stalls, which is mga kainan din yan, and pwede rin kayong bumili ng souvenir. Manila Cathedral is considered the main church of the Philippines. Dito usually ginaganap yung mga important religious events. At hindi lang to isang beses na build guys ha, ilang beses na kasi siyang nasira at na-rebuild dahil nga sa earthquake and wars. The current structure was completed in 1958. At kung titignan nyo naman yung architecture is talagang Roman na Roman Catholic. After nga namin mag-take pictures, ay dito yan sa labas guys, naganap kami ng souvenir na ref magnet dahil mostly nagko-collect talaga kami dun sa mga napupuntahan naming places. Mura nga lang namin to nabili guys, most of the items naman is 100 pesos lang. After nga namin bumili ay time to go home na. Thank you so much guys, that's it for our Intramuros adventure. Sobrang worth it puntahan, especially if you want to relax while learning more about our history. Again, that's it guys, and see you for the next vlog. Thanks for watching!